Tinahak ng mga katropa ang kahabaan ng Molino Boulevard at kasama dyan ang mga national officers, mga chapter leaders and base leaders, at nagkita-kita sa isang location kung saan pinag-iisipan ang pag-shortcut dito sa may Sita Italia. Lulusot kami sa buhay na tubig and then lulusot papuntang Imus City. Ang mga katropa ay manggagaling sa kanya-kanyang mga base at saka chapter. Yung iba galing sa Las Piñas City, yung iba ay galing sa Bacoor, yung iba ay galing pa sa malalayong lugar para lang po at tugunan ang isang panawagan na magkakaroon ng oplansita sa Imus City. Kasama po dyan ang lahat ng bakante sa oras na po yan. Alright, magandang hapon mga katropa. Kaisa ng national officers ang pagsama ngayon sa kanilang sinasagawang oplansita dito po sa Buhay na Tubig POP 6 Station. Alright, and right, nandito po yung ating mga
leaders dito sa chapters ng ACM Riverside chapters and ACM sa Imus. So nasasakop po itong buhay na tubig. May parting Bacoor, may parting Imus. Kaya nga po, dito po sa entrada na to ay magkakaroon po ng checkpoint later. So magpapaalam pa tayo sa kanilang team leader dito sa PNP na mag-a-assist tayo. So ang proseso, ituturo ko po sa inyo kung paano at anong paraan, paano po tayo magkaroon ng assistance dito sa ating mga kapulisan. So dito, pinapakita namin sa inyo ang support na may bibigay po ng kabalikat doon sa ating mga kapulisan bilang police force multiplier. Yan po. So yan po ang ibig sabihin ng police force multiplier. Hindi po kami ang apprehending officer. Kami po ay nag-a-assist po sa ating mga kapulisan tungo sa kanilang adikan, yung oplansita, yung crowd control. Yan po ang isa sa mga purpose po ng ating samahan. Alright, at tabayanan po maya konti pagka nandito na yung mga officers ng PNP. Well, of course, ang kabalikat, napakaaga po talaga yan. Pag may call time, ahead of time, nandito na kaagad yan sa venue. With the permission po ng officer po ng PNP, magkakaroon po kami ng assistance sa kanila at magkakanta kami ng oplansita ngayon. And then, so ito yung system. Ang mangyayari, so ang role ng kabalikat kayo is bilang assistant po ng mga PNP, paparahin, tapos yung mga requirements. So may isang tao po na makakadetalye sa inyo kung paano at anong gagawin. At walang iba kundi si Sir Jason. Sir Jason! Alright, sir, detalye nga po kung paano po ang pamamaraan, ang proseso po pagdating sa oplansita. Bilang assistant po tayo sa PNP at alam na po nila na hindi tayo apprehending officer, ano po ang proseso po na ginagawa ninyo? Sisitayin lang po natin mga no helmet, saka no license, student, kailangan may kasamang non-pro professional. Okay. Pag student, dapat may kasamang non-pro or professional. Yes. Pagka non-pro naman ang dala mong lisensya, Walang problema po. okay lang. So, paano? Pag pinara mo, dadalhin mo sa PNP? Check lang po, pag may violation, dadalhin sa team leader. Okay. Yung Pagka team leader, ito yung PNP. Yes. Alright. So guys, yan po yung tamang proseso po. Papaalam namin sa inyo, hindi po apprehending officer ang kabalikat. Nag-a-assist po kami sa ating mga kapulisan para po mas malesen po yung kanilang trabaho. So sa pagsisita, huwag na po kayong pumara na kayo kasi basically naman pagka kumpleto naman kayo ng papel, of course, para din yan sa inyo, hindi po para sa kapulisan yan. So kinakailangan mag-helmet. So tanong natin si Sir Bigberg. Sir, di ba po nag-helmet hindi dahil sa pulis? Nag-helmet para po sa safety ng para bawat rider. Alright, bawat rider. So nag-helmet ka hindi po para sa kapulisan kundi para sa sarili mo. Kasi pag na-aksidente ka, pag wala kang helmet, masasave ka pa sana kung may helmet eh. Di ba sir, di ba? Yes, tama. Alright. May helmet ka. Di ba? So, well, the only rose among the thorns. Yes. Mama, pakilala naman kayo. Si Ma'am Lobster po, chapter president po ng sa Platinum. Yay! Of course, nandito ang ating monitoring, ating Tandag Agila. And then, the rest po, mga national officers po yan. Of course, nakikita ko dyan yung sa Esperanza. Yun, no? Walang lockdown daw. Diba? Yan. Sir, pakilala kayo ko pakilala. Pangalan, anong base? Jobert Sumel po. Esperanza sa monitoring. Alright. Chapter President ng Mambog. Ay, sa Mambog. Okay. Asan na yung sa Mambog? Okay. Alright. So, yung sa Mambog dyan, baka naman next time na may oplansita, sumama na. At sa Progressive. Hello guys. Welcome to my guys. Okay. Andyan? Of course. Hindi na nag-iisang rose kasi ito na yung upcoming international officer natin. Yan si Ma'am April. Alright. Full force ha? Full
Sa ngayon, ACM base leader siya sa ACM sa Imus. So, mga ilang araw na lang bibilangan na maging international officer na po siya nakabalikan. Alright. Alright. Sir! Of course! Oo, akala ko, tatay lang kasalaman. May kasama din kami nanay. Lagi kami kasama. Alright, very good, very good. Ay, magandang hapon. Sergeant at Arms po ng ACM at saka members po ng ACM. Okay. So, napaka-exciting po. Mainit po ang panahon, pero mas mainit po yung naramdaman ko. Welcome dito sa mga officers natin na sumama sa Oplansita. Dito po sa sinasagawang Oplansita ng ating kapulisan. So, nangyayari po dito sa Imus at ang kasama po natin ay ACM and Riverside chapters. Yan po ang, dito po ang location sa Buhay na Tubig. Alright. Dahil dumami po ang pagdating ng mga police force multiplier ng Kabalikat, dinala kami ng team leader ng PNP doon sa bungad sa entry ng Imus at boundary ng Bacoor sa may Maynilad area na office. Tricycle ako. Dito ka na, sir. Yes. Punta kami doon sa Bukal Point, doon sa may Gaso, sa may Mambo corner, ay natutupin, papunta ng MCI. Nag-change location po ang mga tropa dahil nga marami pong sumama. Doon kami sa National Highway, sa Aguinaldo Highway. At yun, kasyang-kasya sa kahabaan ng highway na yun. Doon kami sa sa pinakabungad ng Imus at boundary ng Bacoor. Diyan po pumwesto ang ating mga kapulisan at ang mga katropang Kabalikat. Kunting briefing at orientation lang ng saglit at agad ikinasa na ang Oplansita ng PNP ng taga Imus City. Boundary na parting Bacoor, yung party na doon, parting Bacoor, nagpas mo ng arko na yan, ng Imus City na po yan. Sa mahigpit ko yung na pinagbabawal dito ang pag-ride ng new motorcycle kung walang helmet at at the same time kung walang papeles. So yan po ang target natin ngayon na maaaring makita natin dito sa content na to. Pagtawid doon, Bacoor na. Dito po, ito yung parte pa ng Imus. So dito, nagkakaroon ng checkpoint ang PNP with the assistance of the Kabalikat, mga katropa natin dito sa ACM Riverside chapter with the help of the national officers na sumama dito sa Oplansita. So manggagaling pa po yung iba sa Las Piñas, Bacoor at pumunta po rito sa Imus. Then para magkaroon po ng additional manpower in assisting our PNP on having their Oplansita. Pagkatapos ng konting briefing, agad inumpisahan ang pagpara ng mga motorista at of course pinaalalahan na natin na maging magalang po tayo. Huwag po tayong mag-asta na akala mo sobra pa sa pulis. Parahin, ipatabi at hanapin ang mga dapat kailangang hanapin. Mga papeles, una-una LTO driver's license and then ORCR. Tingnan kung naka-helmet o hindi. Then pakiusapan, ilabas ang mga nakaukulang dokumento, and after that ibigay sa kasamang PNP at sila na po ang mag-usap doon. So in that note, hindi na po nahihirapan
na magka-crowd control ang PNP dahil sa pagka nagka-clog po yung pinapara, nagkukos po ng traffic. So sa dami ng mga katropang kabalikat at that time na tumulong, napakabilis lang po ang process at hindi ito nagkukos ng traffic dahil kinokontrol po ang pagdaloy ng mga motoristang dumadaan dun sa location kung saan nag-conduct ng checkpoint. Ay, sir, naka-service yung pinaprint ko na. Salamat po, pasensya na sa abala. Salamat po, pasensya na sa abala. Guys, narinig po, okay lang po para safe. So, meaning to say, may konting abala po talaga ang mangyayari sa pagsisita doon sa mga papeles ng bawat isang mga riders. Pero, kagaya nung isang rider na dumaan, okay lang po daw para safe. So, malaking ano din po yun. So, alam niyo na kung anong reason bakit kailangan natin i-check. So of course, cooperate lang tayo guys kasi ano lang naman po ito para naman po in the safety po doon sa mga riders at the same time sa environment natin, sa lugar natin. Salamat po, pasensya na sa abala. Alright. Maraming salamat po, pasensya na po sa abala. Ano yun, ma'am? Kasi pag nakachinilas, ano yun? Maging magalang po tayo kasi hindi naman po tayo po pwede aasta na akala mo pulis na tayo. Kailangan maging magalang po tayo doon sa mga riders po na i-check natin para po igagalang din tayo nila. Alright, so kagaya nito, magandang hapon po, pasensya na po sa abala sir. Alright, so this time i-check ni ma'am yung requirement ID, una-una talaga yung ID and then ORCR. So yan po. Salamat po, pasensya na po sa abala. Kunting tanong lang po, okay lang po. Ano po pakiramdam nyo nung ganitong sitwasyon na naharang kayo at sine-check yung mga papeles nyo? Ano po ang take nyo dito? Okay lang din. Okay. Hindi ka kabahan. Okay. Alright, salamat sir ha. Pasensya na. Pag kumpleto ka naman ng papeles, hindi ka talaga kakabahan. Ako nga, pagkukumpleto ang papeles mo, ikaw na mismo ang kusang tatabi para ma-check. Kasi kung wala naman po talagang problema. So para maiwasan po ang pagbuhol-buhol ng traffic dahil gawa na sa checkpoint, kasi isa-isahin sila pag-check, no? Meron pong nagka-crowd control. So kasama po sa ating mga tropa ang nagka-crowd control para po tuloy-tuloy lang po ang daloy ng traffic at at the same time yung mga pinapapatabi ng mga motorista, ng mga motorcycle riders, dapat tatabi na para po hindi po makaharang sa daan kasi point of entry ito from Bacoor and Imos
and then lahat po dito dadaan. So, hindi naman po sinasabi kung anong oras sa schedule, pero pagka nagkakandak po ng oplansita, so tatabi na kayo, pakita yung mga kaukulang papeles, una-una, LTO license driver, driver's license, and then ORCR. Yun lang naman po ang hinahanap po. So, hindi na po natin pa bigyan pa ng ibang kahulugan kung ano man ang ginagawa ng mga katropa natin. Kasi yan nga po yung sinusumpaan nating posisyon o kung ano man ang sinusumpaan natin doon sa ating bilang kabalikan. Sa likod. Kung napapansin nyo sa likod, papakita ko sa inyo ha. Kung napapansin nyo, nakalagay po ng City of Imus is strictly enforcing no helmet, no ride policy. Yun. So kung riders ka at medyo malayo-layo yung pupuntahan mo, huwag mag-helmet. Mag-helmet ka. Kasi hindi po yan para sa kapulisan, kundi para sa sarili mo. You have to protect yourself bago ang mga kapulisan. Kasi ang mga pulis naman hindi naman para, guys, hindi po para sa mga pulis ang pag-helmet mo. Para sa sarili mo. Just in case magkaroon mo ng accident, hindi natin yung pag-ano. Pero at least, masisave po yung ulo mo. So, ang bottom line, mag-helmet ka, hindi para sa mga pulis, kundi para sa sarili mo. Yun lang yun! So para maiwasan yung pagbuhol-buhol ng traffic, gawa ng lahat po ng mga pinapara para po sa tatabi sila, para maiwasan po ang pagbuhol-buhol ng traffic, meron po dyan sa part na to, ito mga kabalikat po, sila po ang mag-crowd control para po patuloyin lang po ang daloy doon sa mga four wheels. Kasi ngayon, ang sinisita ngayon is yung mga motorcycle unit na walang helmet, hindi tine-check nila yung kung naka-chinelas, dapat hindi naka-chinelas kasi. So yun, tine-check nila yan. So pinapatabi. So, ang ano talaga doon guys is strictly implemented po ang rules ng no helmet, no ride policy. So, kung may mga lulusot man, tinutulungan po namin ng PNP na magkaroon po ng chance na ipasawalat namin sa inyo na lahat po ng mga bayan ngayon is actively implementing the no helmet, no ride policy. At bukod sa dahil nga po yan sa upcoming election event po. So, mayroong COMELEC checkpoint. And at the same time, para na rin po yan sa safety ninyo. Mag-helmet ka rin po kayo. Dito po, gaya ng sabi ng isang officer,
dito sa highway ng Aguinaldo Highway, bihira lang po ang nagra-rides dito na walang helmet. So kadalasan, magkakaroon po ng mga ganyang violation doon sa loob. Kasi nga yung iba, talagang hindi nag-helmet. Alright. Kasama ko ngayon si Ma'am April, isa sa mga chapter leaders po ng ACM. At kasama ko rin dito, ayan, nakatali ko si Sir Jason, no? Sa Riverside. Ito, target ko. Oh, yan. Sila Kasama dalawa. ko sa Pimento. Okay. Picture muna tayo. Okay. So, Ma'am, how often po ginagawa ang pag-a-assist niyo sa ating mga baby? Everyday. Ay, tama nga pala talaga sabi ng officer doon, no? Everyday daw. Pero hindi niyo sinasabi kung anong oras. Hindi po. Kasi, syempre, hindi rin po kasi sinasabi ng mga ating kapulisan kung anong oras po. Basta So, nagpapatawag lang. Ngayong araw na to, anong objective niyo? Ano yung napag-usapan niyo? Kasi hindi ko na sinasama sa vlog yung planning niyo, yung mga strategy. Pero ikaw, bigyan mo kami ng hint. Usually na ginagawa niyo araw-araw? Ito po ay para sa kaalaman ng ating mga mamamayan, para po mabigyan sila ng mga medyo awareness na not all the time po pwede sila maging kampante sa sarili nila. So make sure na once na lalabas ng bahay, pag ikaw ay motorista, dapat talaga mo na syempre, kaya naman po ginagawa ito ay para sa safety din po ng ating mga Alright. Gaya nang na-mention ko, hindi ka nag-helmet para sa pulis. Nag-helmet ka para sa sarili. Para sa sarili. In case of emergency may nangyari, safety ka. Okay. At kasabi ng isang officer na nakausap ko, ano pangalan mo? Yun, sabi ko kasi, hindi ko siya binablog yung mga gawain ng pulis. Hindi binablog ko yung sa activity ng kabalikan. Ngayon, ginagawa natin itong pag-a-assist sa kanila para din po magkaroon po ng social awareness ang mga motorista. Pero dito daw sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, bihira lang po daw ang nag-helmet. Opo. Bihira lang po talaga. So more or less, sa license kayo nag-check. Yes po. License or RC or helmet, Alright. overloading. Paano yung mga nakachinelas? Okay na yan, sir. Wala Okay na. pa namang tayo doon. Kasi Okay. mostly doon lang tayo sa loob eh. Ngayon lang po, since na napakarami natin, kaya po tayo nasa Aguinaldo Highway ngayon. Alright. Kaya nabago din po yung posting natin na dapat doon sa loob, napa-highway tayo ngayon dahil ang dami natin. Alright. Actually, Okay. kasama ko po, na-deliver yung isang pulis na kasama ko nung na-interview ako sa quartet. Okay. Alright. Dito kami. So ma'am, ano po ang masasabi niyo po? Ano po mga advice po na may bibigyan niyo sa ating mga riders, sa mga motorista po? Be safe all the time, guys. Make sure, check before you leave para sa safety ng inyong sarili. Yun lang po. Okay, salamat po. Well said. Don't forget, pray before you leave. Alright, and well said, Ma'am April. Salamat, tropa, sa lahat ng sumuporta sa araw na to. Maraming salamat sa luto kami. Alright. Sir 8K, hindi ka nakatingin sa ID eh. Nakatingin ka sa legs ng angkas eh. Yan naman tayo eh.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Hi! Kumusta po? Hindi naman po mahirap ang sa PNP natin? Hindi naman. Hindi nahirapan. Kayang-kaya naman? Kaya. Oo. Ako yung 72! Sir, di ba una tayo nagkita sa may sa election ng mga tuta? Oo, yes. Natatandaan ko po yun. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
right guy. So parang kailan lang. Alam mo, ang nararamdaman ko, I have to say something about this. Nung time na nagmumotor ako, pakiramdam ko talaga, abala na naman to. Abala in the sense na patabi ka. Hindi ko kasi naintindihan yung objective ng ating kapulisan kung bakit may ganito pumersita. Now I know na nararamdaman ko is safety. Para sa safety mo, of course, safety sa sarili mo. Kasi kung alam mo naman na babiyahe ka ng malayo, of course, maging ready ka sa helmet and then yung license. And then, hindi ka kakabahan. Pagka ganito, na may ginagawang checkpoint, hindi ka kakabahan, ikaw na mismong tatabi, nagkumpleto ka naman ng papeles, and then wala kang violation, tatabi ka, mas hindi ka maaabala. And in that way, dire-diretso lang. So, kung ikaw nagbibiyahe ka ng malayuan, make sure na kompleto po ang helmet, kasi dito sa IMOS, no helmet, no ride policy. So yun po ang ini-implement nila ngayon. At hindi lang po yan lingas kubon na ngayon lang. Araw-araw pong ginagawa nila yan. Expected po dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, lahat po ay nag-helmet. Pero ano naman, kung nag-helmet ka, kung wala ka namang lisensyang dala at kaukulang papeles. Diba? So, kailangan ready ka sa lahat ng bagay na kinakailangan mong dalahin. So, with that note, thank you so much guys. Thank you so much guys sa bye-bye niyo sa amin. Ayan si Sir Benji. Salamat sir. Salamat kabalikan. Active na kayo. Okay. Shoutout sa mga tropang patulog-tulog. Gumising na kayo. Andito na kami. Gising na sila sir. Nagising na sila. Alright, so maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay ng ating channel. And of course, don't forget to like and subscribe our channel, Ruru69 TV. And at the same time, dun sa ating Kabalikat YT channel, patuloy po tayo sumubaybay sa mga upcoming videos dito po sa Kabalikat YT channel. And thank you so much guys. I think that's all for today and enjoy the rest of the day. Have a good one. Bye! Kami ay kabalikan. Kabalikan ng Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikat ng Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright. Guys, salamat. Salamat. samahan ng pagkakaibigan, tunay at tapat kami Sir Ordola. Bawat sabi saan man makarating, isa ang aming adhikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin, ganyan ang kabalikan. Okay, nagpapasalamat ako sa ating mga kasamahan, kabalikan, sa pamumuno ni Sir Dispasio Jason dito sa naganap na checkpoint, complex checkpoint sa IMOS. Pagkatili natin ang pagkatili. Maraming salamat. Alright. Salamat sir. Salamat. Picture. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.
Pagpapalit sa mga gawain na mali, ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin ng ating samahan, lagi nating pagtibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin ng ating samahan, lagi nating pagtibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin. Gumalaw kayo, video to! Lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan, kasama ang aking mga tunay na sandigan, karamay, tanggulan, samahan ng pagkakaibigan, tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming adikain, pagtulong sa kapwa ang aming uunahin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali, ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin ng ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines. Kabalikat net, Malaya, Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin ng ating samahan, lagi nating pagtibayin, ganyan ang kabalikat net, Malaya, Philippines.
Pwede tayo sa tawag ni Sir. Okay. Yung kasama nito. Salamat sa support dito sa kay Ma'am. So kahit malapit na tayo umulan, eto, kahit sa pagod, parang wala lang. Salamat sa inyo sa support, ha? Diyan yung taga-Esperanza. Esperanza, Platinum, Progressive, ayun, Progressive, Las Piñas, ano pa, Platinum, Lumang Kalsada, ako na yon. Asan si Tatay Aguila? Ayun. ECM Riverside, yung ating mga national officers. 100. Alright. Tinapay, salamat niya sa sponsor. Asan na yung mas gusto ko yan? Pagsalatayan natin sa Big Bang. Sig Bang. Dahilan to bakit siya nagpatawag. May kasalanan lahat. Bakit ka napatawag, sir? Bakit ka napatawag ng ganito kadaming tao? Kaya ako nagpatawag bilang MCU Chief dahil kailangan ng suporta sa pag-checkpoint nila, lalo kanina, highway yon, kailangan mas marami tayo. At bilang suporta kay Ma'am April at pagsunod sa 100. Wala pa kayo mga kamay? Girl.